ano pala, palitan Palitan pala na seminar. Oh, yun palang kwento ng ating magiging game number 2 na ngayon. Makikita natin sa ating team comparison. Team Fight Gaming, ang dalawang kupunan na to. Oo. But then again, it's all about the macro eh. Medyo maganda-ganda yung timpla para sa Team SMG. Pero tingnan natin, ay sa Fireflux rather, pero tingnan natin kung ano nga ba ang magiging kinahinatnan nitong game number 2. Currently 1-0 ang ating standing in favor of Team Fireflux. Oo. Kaya naman, magkakaalaman na tayo ngayon kung aabot pa tayo ng game 3 for the first time dito sa M5. Gusto ko lang sabihin na parang ito yung tipo ng laban na hanggang sa dulo, hanggat hindi pa tapos, hindi mo talaga malalaman kung sino yung mananalo. And even for Team SMG, kung babalikan natin ang kanilang MPL, kung saan nakalaban nila ang Homeboys, sagad yung kanilang mga games. Lahat! Long games. Long games! Kung game 5 yan, game 5 yan. Oo. Ganun. So pwedeng yun ang kanilang, kumbaga kung stamina at stamina lang din, pwedeng yun ang kanilang maging strength. Stamina na. Oh. Mataas. Mataas ang kanilang stamina. Yes, hindi na bago sa kanila to. Pwede mga waka-waka. Yung Oo. mga players dito ng Fireflux Esports. Kakagaling na sa wildcard niyan, tapos laban agad dito. Wala na pahingahan. Non-stop MLBB action pala ng Team SMG. Oo, airport lang ang pahinga. Yun lang yun. Sulit na sulit nila ang bawat series. Kaya Oo. pala hindi malabong makita natin itong game number 3 kasi hindi mo talaga malalaman hanggang sa matapos itong laban kung kanino ba tutulungan papabor. Hindi na naman tayo nalalayo sa isang palitan o siso kung tawagin. Kasi halos similar yung lineup eh. Halos team fight Oo. comp eh. Pero level 4 na agad dito si Kuya Tenzi. At parang nakita nga natin, parang ganda din yung play kanina ng side ng Team SMG on Saxa sa Joy as well. So again, dumating na tayo sa point ng MLBB na yung mga trades mo as much as possible, kahit first blood, ay napaka-importante kasi yun yung magdadala ng tempo talaga ng laban. Kailangan ng matinding galaw ni TNZ dito kung gusto niya maka-pick up. Ang pwede niya lang makuha dito ay si Sasa. Medyo para sa akin, kailangan niyang ma-utilize na maayos yung kanyang ultimate. Kasi number 1, may Matilda na pwedeng manligtas. Tapos number 2, may Panda. Sabi ni Saksa Diago, ayoko na nung mga killer type. Utility na ako. Iipitin niya si TNZ dito. Mamali ng pwesto si TNZ. Pwedeng mapanish. So, kung ano nga ba ang paulit-ulit nating binabanggit na mag-iingat ka lalo as a Joy na nabago na. Ngayon, lalo nating kinakailangan yun makita sa tipo ng composition kasi na kinahaharap niya ngayon sa Team SMG na medyo pinepwestuhan at pinakikiramdaman muna ang ating turtle. Oo. Iba yung pakay din kasi sa ng si Chenzi na kumukuha pa lang siya ng purple back niya. Oo, naramdaman yun ni Nico. So merong ang comms dito ng Team SMG, Nandito. si Tienzi nasa purple buff, go Turtle. Pero nasabi din ng Fireflux Esports, Miko is on the purple buff, let's defend the Turtle for Tienzi. Pero ang mabilis si TNZ kasi nga Joy yan eh. Oo, nandito na din agad. So tingnan natin kung kanino mapunta. It's may Saksha. At meron pang heavy spin na gagamitin doon. May EP dito si Tienzi pero makakapag-dash away. Tapos medyo magkakagulo lang saglit pero makakatakas at disengage ang mga players dito ng Fireflux Esports. But still, Team SMG with a Turtle. Narinig ata ni Saksa yung daddy niya. Nasabi ng daddy niya, lakasan mo pa onte. At sabi niya, sige dad, iikutan ko. Heavy spin ako doon sa Joy para di siya makaretry. At yun, ako nakaretry. Nakita mo ba yun, dad? Niretry ko to, Dad. Retry ko to, dad, ha? Kuha namin. First turtle of the game. Oh, ganda nun kasi parang yun yung kaninang hindi napipigilan ng Team SMG. Oh. Yung pag-all-in ng Fireflux Esports na sugod talaga at commit sa mga team fights. Ngayon, hindi na siya completely feasible kasi may heavy spin na pwedeng panaboy. Oh, ang laki pala talaga ng isang akay pag nag-guiding wind. Pero may kita natin dito, another heavy spin ni Sunshine, may ipit nila. And first ball mong punta dito kay Sasa, samahan pa na isa. So dalawa ngayon na patay sa may bottom lane. Pwedeng umangat dito ng goal. Actually, angat na ang side ng Team SMG at makakakuha pa nga ng outer third energy shields dito si Sasa at sa top lane. Kamusta ka na? Lokohan yan. Kamusta ka na, Alien? Oo, lokohan lang yan. Naglolokohan lang sila dyan eh. Oh, hello lang Oo, naman. hello lang yun. Ang maganda nangyari doon is may-utilize nila yung pick-up potential kasi kahit papano, unlike the Joy, pipitas ka, kikill ka eh. This time,
you have the Matilda and the Akai. Ibig sabihin, pwede kayong mag-act out as a pseudo Kaja, gano'n. Kasi lalo na madali mong mapipwesto yung sarili mo with the ipit. Oo. Kasi nga may guiding win eh. Oo nga. Guiding win gaming eh. Kasi sabi nga, galingan onte. Ito na yun. Mahirap dumikit sa pader sa labang ito. Ang pinagkaiba lang ng laban na to, yung XP laner. Yung isa kasi may petrify. Oo, si Smooth. Kung magkapares lang ang gagawin yan eh. Pares nilang hahanapin yung gold laner. Ang problema lang, may petrify yung Yuzong. So mas madali siya makastun. Oh, ano pa yan? Samahan mo pa nung heavy spin, nung guiding wind. Oo. So, only follow-up ang pwede nating i-anticipate for Team SMG. Kaya yung kaninang masyadong nagiging masaya ang buhay ni Sunshine, hindi na siya nangyayari ngayon. Siya na yung paulit-ulit hinahanap at pinupuntahan. Pero Turtle, Makikita natin dito pero zone ginamit pero meron nakasakay na Angela. Kaya naman si TNZ makakakuha dito grabe. ng Turtle at si Smooth. Medyo mawala na buhay doon. Heavy spin! Patay dito si Rosa sa kamay ni Stormy pero de-derecho ang Fireflux Esports. Dalawa ka na mapapatay doon sa may middle lane. Double kill para kay TNZ. Meron pang minion wave pero look at Sasa. Objective lang. Sige, bratatatatat para dito sa mga minion wave. At more on trades dito ang ginagawa ng ating dalawang koponan. TNZ de-derecho sa purple buff ha. Mas maraming trade yung nakuha yung Fireflux and the Fireflux showing us how to use this. Angela Joy completely saving TNZ doon sa kapahamak-hamak sana na mga ipet. And with that ay nakakuha sila ng mas malamang ng bahagya since mas nauna din sa push si Sunshine sa top lane. ano to, nagsasayawan na naman tayo. Oo. Kasi kanina, Team SMG na ang nakakuha ng maagang kalamangan, pero Fireflux natimplahan na naman. At yung pagkaka-pick up pa rito ni Apex 47 agad ng kanyang Necklace of Durance ay baka isang maging magandang sagot palalo sa Team SMG Oo sa nga. Matilda dito ni Miko na kanina hindi man siya sobrang nakakagalaw. Ngayon, ano na siya mas nakakagalaw na siya. Kaso, kung eto na naman ang mauulit na kwento na ang Team Fireflux ay Kapit lang, no? Oo, makakapitan lang. Masasagutan naman, katulad na lang nito. Okay. Ito, makakapitan si Rosa. Ay, hindi naaabot. Sabi niya, medyo parang long jump sana kasi hindi abot. Oo. Dahil dalawang tore lang din naman nandun. Napakaganda play, by the way, para sa Team SMG. Pa isa-isa. And look at top lane. Si TNZ pala ay nagki-clear lang na minion wave. At bottom lane din natin ay activated para sa ating dalawang koponan. So, napakaganda na nakikita natin ngayon. Yun na yung gagawin nila eh. Magpapanish sila eh. Lagi na lang magsasama dyan si Miko tsaka si Saksa. Eh, parehas din silang Pinoy. So, kumbaga, basic lang yung go nila. Oo. Tira mo na, tira mo na. Ganun. So, para ang mangyayari, Ayun! ayun! Na burst down. Sasabihin ko pa lang sana sila na yung magsiset up everything. Pero kasi, since namang din si Sasa sa bottom lane, binurst down niya. May damage siya eh. Malakas yung damage niya eh. Oo, 47,000 sumakto kay Apex 47. Oo nga naman. Kailangan, ganyan yung kinalaman. 47 ka pala. Ito, Oo. 47,000. Damage dealt para Damage. dito pero sa may middle lane natin si Rosa. Pero sa tong hard guard dito, buhay na si Apex. So pwede yatang gumow ang side ng Fireflux Esports. Actually, even din yung SMG. Kasi wala yung added sustain nila. Pero makikita natin dito na mag-go pa nga sila. TNC kanina nakakuha. TNC pa rin ngayon para sa ating ikatlong pagong. Para sa laban na to. Pero heavy spin dito si Rosa. At disengage muna para sa kanila habang yung Brody, si Sunshine sa may bottom lane. Masisinagan niya ng araw ibang mga minion wave. Dahil makakapag-push pa nga siya, makakapag-clear actually. Ang galing. Ang galing nung na-delay yung ikot eh. Oo. Ang galing ni TNZ, inano niya agad, na-out-retry niya si kuya mo Saksha Jago. Nakakagulat yung dalawang magkahiwalay na team fight na nakita natin doon. Pero yung pagkaka-secure din, siguro malaki rin yung naging factor nung pagkabagsak ng Bennett's Rage. Kasi parang kung magre-retry ka, mas mahirapan kang tansyahin kapag kami bigla ang burst na Damage. ibabagsak right Oh, para Oo. masasaktan ka, no? right before the actual, Yung the pag line. gumuhit, yung retry line. Oh, tama. Pero kasi sinubukan din ni Sasa eh. Kasi yung Bennett's Edge, maganda panlasit talaga yun eh. Oo. Kaso retry is retry. Retry pa din para dito kay TNC na pangalawang consecutive turtle na ang na-retry. So,
medyo nakikita na naman nating naiipit ang Team SMG pero gusto yata nilang lumaban. Oy, nagkapalitan ng mga penalty zone. At si Rosa dito mag-flicker out para sa ng Fireflux at nagamit na ng mga ultimates para sa ibang mga kupunan. Again, Fireflux Esports, naging strength nila ngayon. Okay, sige, meron team fight. 4 na players ng Fireflux Esports dun sa may middle lane. Habang sa bottom lane, meron mag-clear na minion wave. At speaking of, ang sakit na ng damage dito ni Kenzie on that electrifying beats. Successfully masira yung Torres sa may bottom lane. At Fireflux na yun, 2.6k gold lead. Dinadaan nila sa makruhan talaga to eh. Si Sunshine never sumama eh. Tignan mo, wala siyang any kill participation dyan sa 3 kills na yan. Sabi niya, bakit naman ako sasama sa team fight? Eh, ang kalaban dito sa MLBB, Torre. Tama. Basic lang eh, Torre lang ang kalaban eh. Kahit solo queue gamers ako dito, nakakuha kami ng magagandang macro plays. O yun yung parang kanina pa attempt ni Sasa no? Makatrade ng Torre. Pero ang mas naging successful talaga, Fireflux, sa pamamagitan ni Sunshine. So sinasabi niyo dito na yung Fireflux Esports talagang more on objective-centric na team? Objective talaga eh. Si Sunshine, sabi niya, may 110 na ako, di na pwede madagdagan to. Kaya nag-win chant din siya. Sabi niya, it's all about the towers, bro. Oh, and speaking of towers dito, isa sa para maging madali para mag-push ng tower is taking the tour objective na sinisimulan ngayon ng Fireflux Esports. Ginamit na yung hard card, by the way. At nakita natin dito si meron ng Yuzhong with that dragon form. At nagkagamitan ng mga skills, hindi humabot din yung heavy spin para mag-retry. At may ibig pa nga dito si Alien. Alien is down. At merong guiding wind. Walang mga buhay dito mga players. At si Kenzie na dito na. Walang tunog. Lalalim ba? Hindi. Makakatakas ang mga players ng SMG. Kung mapapanood mo yung replay ng laban na yun, kung magkakaroon man ng replay, nakita mo eh, pag magmamasdan mo si Sunshine, pinag-iisipan niya mabuti. Ang ganda ng huli ng mga kampi ko. Pero hero ko ba? Hindi naman hero na nanalo sa laban eh. Lulord ko to. So nilord niya muna, tapos sinabi ng kampi niya in Turkey, sabi, sige, pwede ka nang lumaban, kaya ko nang i-retry to. Makikita eh, talagang nilipat niya yung sarili niya sa Tama. Lord eh. Oo, nagkaroon ng ganun, usapan. Nagkaroon ng ganun. Kasi kung ibang marksman yun, laban na to. Pero si Sunshine hindi. Laban tayo. Lord ang importante. Oy, kung ikaw yung marksman. Eh, lalaban ko yun. Eh, di Okay. natalo sana kami. Oo. Eh, sabi niya, Lord na to eh. Para objective na talaga. Objective talaga. Oh, the objective is to take the objective. Yan ang sabi dito ng Fireflux Esports. Sa kanya na nanggaling yun. At ngayon, unti-unti nang inuubos ng Fireflux ang mga torre ng Team SMG na ulit na naman ang sitwasyong kinaharap nila kanina. At Parang tingnan ano, mo naman si Rosa. O, si Rosa sa may bandang likod ay naka-ready lang din naman. Oo. At nakikita natin si Miko dito somehow struggling para mag-set up ng play. Good thing para dito sa SMG ay wala pang next na big objective para dito sa Fireflux Esports. Matagal-tagal pa ang susunod pero ang parang nagiging struggle na rin nila ngayon ay yung paano nila na overall sustain o pigilan no, yung ginagawang engage pa ulit-ulit ng Fireflux kasi parang dumarating sa punto na si Kenzie, kahit si Miko okay lang sa kanyang targetin kasi naka-mage build naman ngayon si Miko, parang naka Flask of the Oasis pa lang siya tapos building siya ng either talisman pero wait lang. Hindi na magkakantay, hindi na mag-build ng mga items dahil ginamit na mga skills. Yung Jaboma meron tatamaan pero not enough damage para sa kanila. Ginamit na rin dito ang Torn Apart Memory. It's gonna be a killing spree para kay TNZ. At si Sasa dito mapipilitan na lumayo. Nakikita niya mga hampas dito ni Rosa. Shutdown dito si TNZ. And look at that. 2 trade para sa dalawa. Nung nakita nila agad na walang heavy spin, laban na to at sumama na si Sunshine. Sabi ni Sunshine, eto na ang pagkakataon ko, it's my time to shine. Kaya nga ako Sunshine. Partida wala pa siyang Albert noon, kakabili niya pa lang. And with that, doon natin nakita na yung Fireflux, in terms of objectives, mas nagalaw nila yung mapa na to the point na pag-clash, nauuna yung SMG, nauubos yung resources, then tsaka sila sumusugod. Nasusulit at namamaximize ng sobra ng Fireflux ngayon na si Rosa mid ay naka-fighter Terizla. Wala talagang sobrang makakapagtapang din sa Team SMG. Oo nga. Na haarapan ng sobra. Tapos nandyan din yung tamang sustain na nagmumula kay Apex 47 para talagang alalayan lang dito si Rosa. So isa lang siya sa napakaraming pwedeng humarap ngayon sa side ng Fireflux. Biruin mo, pwede pala yun eh, no? Terizla. Na mid, no? Na mid, oo nga eh. Usually yung mga mid lane, yung sinabi natin, as much as possible, gusto mo, yung mid lane mo, mabilis mag-rotate. Pero since may Angela nga, gaya dito ni Brigida, mas makapabilis natin yung possible na rotation. Eto na naman tayo. Hindi na sobrang bigat yung maso niya ngayon. Parang medyo nabibilisan niya. Ito na naman talaga kasi... Kilala talaga dito yung yung Fireflux sa mga kaka-babes na
Kaka-Babes Mga na na-place. composition eh. Oh, Oo. na play style. Kasi yun nga, kabisado na yung limits nung lineup nila. Kabisado nila. Oh, tas kabisado din nila yung isa't isa. Oo. Hindi, sige, pasok ka lang. Kahit mabagal yung hero mo, nandito ako. Laban yan, Rosa. Ang ganda ng suot mo ng Gala Knight eh. Pwede yan. Tiris na mid. Let's go. Oo, itong medyo maganda ngayon para sa team SMG. Kasi napupul ni Saksha yung Lord dun sa may bandang side nila. So, tingnan natin dito kung paano ang zona gagawin ng mga players dito Fireflux Esports. Mapipilitan na i-reset at gagamitin na nga dito yung Circling Eagle at papasok dito TNC ng Apex 47. Ginamit na dito ang heavy spin. Pero sa may bandang Eddie, meron para sarili laban dito sa Sunshine. Isama pa si Smooth. Pero si Smooth ang makukuha nila dito. TNC with that kill at dediretso dito ang Fireflux Esports -1. Let's go for the Lord. At 5-man Lord yata habang nagzone ng mga players dito ng Fireflux Esports. Hindi nila na-utilize yung heavy spin dito ng maganda para sa side ng Team SMG na nagka-valuean. It's because of this Dirisla din na yung si Rosa with the maso technique, yung penalty zone, na penalty zone niya si Smooth dapat huhulihin si Sunshine. Oo. So sabi ni Rosa, Shine, I got you. Oo, I parang- got you, Shine. Yun nangyari no, sa bandang mid-side pa no mapa na talagang napigilan netong si Rosa yung gustong gawin ni Smooth na i-target lang sana si Sunshine. Tapos doon naman sa kabilang dako, na force o na-poke na ng sobra-sobra si Saksha, forcing him to use the heavy spin bago pa man niya kinailangan Oo. o pwede sanang gamitin para i-secure yung Lord. Lord, oo. Parang feeling ko naging struggle dito sa Team SMG. Hindi nila nalalaman kung nasa ba yung mga ibang players. Kaya parang magko-commit sana sila ng teamfight pero kulang Oo. pala. Feeling ko nalito rin sila eh. Kasi usually kita natin XP lane Dirisla eh. Oo. So parang feeling ko nalilito. Feeling ko Nahihilo, ine-expect nila nalilito, oh. yung lapo-lapo ine-expect nilang gigedli or lilikot magzuzone pero may Dirisla pala. Oh, napakadami palang pwedeng tumalon sa kanila kaya nahihirapan nga din talaga dito ang ibang mga players ng Team SMG. Kaya naman makikita natin na yung middle lane inhibitor turret na masisira na. Pero madedepensa naman ng Team SMG yung Lord na bit-bit dito ng Fireflux Esports. But still, all minion wave ay talagang for the go para dito sa side ng Fireflux. Ginagawa na nila. Gusto na nilang patumpayin yung mga inhibitor Ay, naku, turrets na mapit. natitira. Pero papasok na yata si na Gen Z. Oh, papasok na nga dito kasama at bit-bit si Apex 47. Heavy spin. Sunshine na makukuha. Monster kill para kay Sasa. Pero dito na Dragon ni dito Smooth. Sa sakto ba? Meron siyang Petrify by the way. Pwede niyang i-go. Ayan, ayun yung sinasabi natin Petrify. Free hit para dito kay Sasa. Habang hinahabol dito mga wisp ni Miko. Uy. Tienzi mawala dito ng immortality. At hahayaan na nga dito ng mga players. And Tienzi is gonna be down. Comeback ba to para sa side ng SMG? Nung nakita nila na kumapit na si Apex kay TNZ, sila naman this time ang naghintay for a long time sa 16 minutes ng laban na to. Laging Team SMG ang nagsisimula ng laban. Sana na-realize nila, subukan kaya natin sila mauna. Tsaka na lang tayo sumagot. Oo nga. Pwede naman tayong sumagot kasi may heavy spin tayo. Tapos meron pa tayong dragon. Oo nga eh. Pag kinopya pa dito ni Stormy yung penalty zone, di sila rin napakaraming pwedeng lumundag. Oo At nga eh. dinidire-diretso na yata nila yung mga tore. Parang gusto na nilang ipantay yung Oo. ginagawa. Tapos saktong-sakto, naipit si Sunshine dun sa sa wall ng tore. Kanina, Dun no? mismo. Ang hirap gawin nun eh. Kahit ako hindi ko kayang gawin yun. Syempre, di tayo pro eh. Hindi tayo pro. Kaya nga nagulat ako meron na ipit. Ano yun ginamitan ng T-square. Oo. Ng lahat ng pang-measurement. Lahat ng type ng ruler. Oh, Ginamit para lang makambak. Siguro ganun yung kailangan. Kung ikaw ay pa ng SMG, kumbaga ano na lang sila, waiting na lang muna, reactive na lang dapat siguro. Kasi ang nangyari, pag sila nauna, naka-counterplay eh. parang yung bait nila dito is feeling nila magsa-struggle sila sa defensive stance. Pero yung pala, yung the best defense is the best offense. Yes, you just need to react. Oh, yes. Reaction. Sobrang ganda rin ng standing ni Sasa ngayon. Kayang-kaya niya na talagang iparamdam yung kanyang damage. Oh, eto na. 7-2. Enough ba ang magiging damage? Ginamit yung Circling Eagle ha, pero merong Petrify dito si Kuya Smooth. Sabi ni Saksha, yung Lord kailangan yata natin igilid kasi si TNC nandito. Meron pang Electrifying Hits at meron pang Flicker. Kanino ba talaga mapupunta? It's gonna be Saksha with a Retribution. At isama ba, papasok dito mga players ng Fireflux Esports. Ang kunat! Ginamit yung Heavy Spin.
Napakakulat ng mga players, pero pang winter transition play para kay TNC. Sakto sa kamay din ni Sasa, pero si Sasa nagiging target din ni Alien. Mag-flicker out si Stormy, pero hindi na sapat. Kasi si Sunshine ay free hit lang din naman pala. Napakadaming mga players na may letter S sa laban natin, pero sapat para sa SMG na kumuha ng Lord. It's really a good thing na nabuhay si Sasa doon. Good positioning and good catch on to TNZ. Pero doon sa nakakatakot yung lineup ng Fireflux na sugod, malala. Oo. But then again, Saksha, clutch retribution. The question is right now, can they convert this into a lead? Naku, kung mauulit yung kwento kanina, si Chenzi yung may clutch retribution na nakapagpatapos ng laro. At this time naman, si Saksha, medyo makakakita tayo ng trend. Pero eto munang Lord ang ipopokus ng Fireflux Esports. Kinakailangan nilang i-clear to, pero may heavy speed at may ipit. Enough ba ang damage dito para ma-sustain or makill dito si Rosa. Pero sabi ng Fireflux Esports, ginamit ang ibang mga ultimates. Ito na yata ang perfect time. Wala silang kit para kontrahin tayo. Meron pang Heart Guard. Dito si Alien, kasama at bitbit si Apex 47. Minion wave ng Fireflux Esports nakaangat sa top lane. At yung minion wave ng SMG nakaangat naman doon sa may bandang ibaba or top din ng Fireflux Esports. Reset na naman. Magmamatter na sa laban na to ay ang galawan. It's now the late game. At makikita natin, paunahan at paubusan na ng resources. Ito yung isang kayang gawin din kasi ng Joy, no? Yung paulit-ulit na iangat yung Oo. wave. Oo, Parang mabilis kasi din eh. Ito yung advantage nila, oh. Malikot yan eh. Oo. Kayang-kaya nila na i-manage yung parte na yun. O yung kung tawaging dito base sa magsuspawn na Lord Elibet, yung long lane nga natin kung tawagin. So, ito yung isa sa mga kailangang bantayan ng Team SMG dahil kung panghahawakan na nila yung defense is the best offense. Yeah. Ang magaling dito sa side ng Fireflux is alam nila na lamang sila pagdating sa minion wave kasi nga dalawang wave yung basag sa nila. So iti-take nila to an advantage Top yung bot. pwedeng malito yung Team SMG kung igigera ba nila o hindi. Remember, yung 2 times silang ginawa yung pagsugod. Yung Turkish sugod na tinatawag. Yung, kasi nga may Angela sila eh. Talagang full force eh, no? At saka advanced hard guard para dito sa kay Apex 47. Yung tipong pag nakasakay na, at saka sila mag-go. Walang atrasan, Walang atrasan. So walang cause of delay. Ika nga, Oo. para dito sa Fireflux paggagawa ng play. Kumbaga, di sila matatraffic dito. Di Tama. maubos yung oras ng Fireflux. Ano pa, meron pang na-pick up na ring Ice Queen wand, no? Walang ubos. Oo. Apex 47. So, isuslow niya pa. Oh, Kada pa baby wave niya, walang uubusing oras. Kailangan talagang i-slow down. yes. Kailangan niya makita kung sino ba talaga ang pwede maging target. Oo. Sa akin, siguro ang isa sa mga make or break play dito ay ang kung makakuha ng petrify setup si Smooth, tapos Majabombit. Kasi nagawa nila kanina, no? Oo, Nung nagawa nila nakadepensa kanina. sila doon sa may top lane, no, naging aggressive. Doon natin sinabi kanina na for Team SMG, parang mas magandang play for them is hayaan muna nila maging aggressive Fireflux Esports. Pag may pwedeng reaksyonan, tsaka tayo gumawa ng reaction paper. Tama. Ano ba? Finals ko pa naman at Finals pinaalala. mo pa naman, napaalala. Oo, tuloy sa'yo. napaalalahanan tayo ng mga kailangan gawin pero Kahit dito muna tayo. Kailangan maalala din kasi yun ng Oo. Team SMG at ng Team Fireflux. Oo, ang dami natin kailangan tignan kasi Oo. kanina pa nagkakaroon ng hiwa-hiwalay na team fight din. Ito yung mga call na, flow mo muna yung wave, flow mo muna yung top lane. Lahat Bago naman, tayo lumaban. parang lahat na nasa Land of Dawn ngayon na napaka-importante at si Jana ay ang paggamit ng mga skills. So nagamit na dito ang ultimate ni Alien and even TNZ. Pero may kita natin na si Alien na makakapag-flicker out. Yung Lord ay mare-reset. 22 minutes sa laban natin. Si TNZ nag-clear na minion wave sa may middle lane. Flino. So ang dami ditong kailangan munang bantayan ng SMG. Kahit yung Flow G na ginagawa sa may minion ng Fireflux Esports. So nandito kalahati, or actually more than kalahati na lang ang buhay ng Lord. Oo. Igo-go ba ng Fireflux? Pipilitin ba ng Team SMG? Malalaman natin yan kung ire-reset ba. Nang bibait. Bait lang yan. Kumbaga, ang call dyan, hero ba tayo, Lord? Ganun yung mga call dyan eh. Or reset. Oo. Magkakaano ba to? Magkakasubukan na naman ba ng retry sa pakita ng dalawang junglers? Kasi may block na before na! Pwede na ba mapupunta? Lord, it's gonna be TNC this time around. Saktong-sakto din yung penalty zone. Pero meron petrify play para kay Smooth. At may even ni Sunshine. The target is Sunshine. Pero makakatapos
tumakas with that flicker. Pero mamatay din naman dito si Rosa. So parang sabi dito ng Team SMG, sige sa kanila yung Lord. Pero sa atin ngayon, tayong pwedeng gumawa ng play dahil kumpleto tayo at wala ang isa sa mga pwedeng initiators ng Fireflux Esports. Ayun na nga. May iwan, Circling Eagle, mawala ng Immortality by the way dito si Saksha. Free para sa kanila, Alien, napakakunat, meron pang Immortality. At ang sakit ng damage ngayon, si Saksha konti na lang, parang armor na lang ang kinakapitan. Isang kalabit na lang, ubos na ang kanyang oras. Fireflux dito, sumusugod. With the Yandy. Lord, hindi sila natatraffic. Hindi yata nagkakaroon ng traffic ngayon sa Land of Dawn kasi tuloy-tuloy lang ang lakad ng Lord. Oo. At gusto na yata nila kahit papaanong umangat ng sobra pero madedepensahan pa rin naman ng Team SMG. Yung tuloy-tuloy sanang gustong gawin ng Team Fireflux magmula kanina. Kailangan nata mag-back ng Fireflux dito. Medyo delix to, pero sabi nila nung back-back. Oo, nakita Laban natin to. dito. At saka dito para sa side ng Fireflux Esports, grabe yung balik buhay by the way ni Alien kasi ginamitan siya dito ng pak-pak ng side ng Team SMG. Pero meron ding pack na damage at balik buhay para sa kanila. So dahil dyan, 24 minutes sa ating laban at halos parang walang nangyari. Walang lamang, walang lugi. Pantay pa rin. Parehas lamang. Ganun pa din. Sulit ang ticket. Oo, nandito tayo ngayon at kaya humabol na ang kayang humabol Ayan na! kasi may Ito yung sinasabi natin kanina ng mga advance, ng mga ultimate para kay Apex 47. Meron pang heavy spin. Si Sunshine na target nila. Meron pang Petrify. Sunshine is done. Pero patay din naman si Sasa. Grabe, ang bilis ng mga sagutan dito. Pansinin niyo yung Torre. Yung Torre, yung minion wave na lang yung secure. Ayan! Nasira na dito ni Kuya Alien. For that, Fireflux Esports. Pwede pa silang dumiretso. Bakunapan! Pero sabi dito ni Miko, pwede din naman tayo kumuha ng target. Pero sa kanang damage dito mga players ng Fireflux Esports. Pero na namang hard guard. Stormy is done. Si Smooth dito, medyo naaarayan na. Napakakunat dito ng mga players ng Fireflux Esports. At Ang Team kunat! SMG, kumakapit pa rin. Smooth may immortality at siya na ang target. Nakakadash away pa nga. Bumili si Alien ng Rose Gold, nagdagdag Oy! kunat. At killing spree na si TNC. Saksha, dito ay makapatay na rin. Double kill na para kay Tienzi at merong minion wave dito ang Fireflux Esports. At dahil dyan, it's gonna be a sweep. Fireflux Esports after a very long game. Ang ganda na pinakita nila. namayagpag ang pagbabalik ni Rosa kasama ang kupunan